Ay, magandang araw po. Ah, Nandito tayo kasi may nakuha akong bato na kaganyan eh. Kaganyan mo, pagsuri mo mabuti X siya, pabilog. So, naisip ko, ito ay man-made talaga. Ginawa oh. So, bilog siya, tapos may X. Ibig sabihin, bomb trap. So, may ibig sabihin, itong dig site ko ay may bomba. So medyo nag-alala ako kaya check ko ngayon at nagdala ako ng gamit ko kung totoong may bomba. So hindi natin pwede i-disregard ito. Ispito natin kasi kakaiba eh oh. So kita nyo may X sa bilog. So, ibig sabihin may bomba dito sa hinukay ko. So alamin natin ngayon kung meron nga. At kung meron, saan banda? At anong klaseng bomba? So yun ang alamin natin. Nandito ako ngayon. So X bilog. Ibig sabihin bomb trap. May bomba dito. Alamin natin kung saan banda. Kung meron. So may gadget ako dyan. Gagamitin natin. Pero dito ko yung nakuha eh. Dito kahapon. So ganyan. So alam mo ako pag ako ang digger, himay-himay ko bato yan, tinitingnan ko. Kasi alam ko ang may sikreto dyan. So ito nga nakaano sa akin, medyo ngayon, check natin. So gamit muna tayo ng kumpas. So kumpas. Ito banda. So pa S 90 degree. Pag dito naman, back azimuth niya, west 270. So dito naman, yan. Bato na yan. Galing sa north, galing sa south. Galing sa north, putang south. Pero, ang compass direction, pag doon ka sa labas, sa ibabaw, iba ang compass direction doon. At iba ang compass direction dito sa ilalim. Sa ilalim ng lupa. Pag mag-tunnel ka na, para malaman mo yung sikreto ng hapon, pag gumamit ka ng compass, huwag mong i-compare yung compass direction sa surface. Iba dito sa underground. Halimbawa, kung doon ka sa surface, sa ibabaw, ang south ay pag ganun, dito. So, ang north doon. Pero pag dito ka sa ilalim, baliktad na yan. Norte, south dito, papunta kang north. Ang load na sa norte. So, yan yung pagkaiba ng compass direction sa surface sa compass direction dito sa underground. Ang hindi lang binabago yung east-west. Pero north at saka south, baliktad. Sa surface, north-south. Ito naman sa underground, north-south. So ang south-north, baliktad. North-south. So ang load nasa south. Pag dito sa ilalim. Pero kung sa ibabaw, ang load nasa north. So walang ganong naniniwala na may load sa north. Pero pag tunnel na, pinag-usapan, baliktad yun. So, at kukunti lang ang degree niya. Wala sa kasing coordinate o counter marker, walang ganon. Diretso-diretso lang, daanan, yung passageway ng tunnel, tapos liliko, tapos load na agad. Tapos yung dimension ng load, nakakumpas din. Kunti lang kumpas direction niya, hindi katulad sa surface, marami. So, yun na.
Ngayon, ito yung kuan, dito yung target. Pero kung mapapansin nyo buhangin na. Oh. Buhangin na siya. Mula sa clay, dito, mga bato dito nakaharang. Takip. Nung tinignan ko yung mga bato, mas marami yung heart, saka triangle. Tapos yung kulay niya, brown, kulay gold. Oh. Mayroon ding white, mayroon ding itim. Pero mapapansin niyo, buhangin na. Buhangin na siya eh. Yan. Kaysa dito. Yan. So, ngayon, alamin natin kung talagang may bomba. Meron akong gadget. Ito. Sa pag mag-tunnel kasi, pag maghukay ka ng tunnel, pag ganito, ang drip mo niyan, pa-S. Pa-S yan ang drip niya, pag ganitong sitwasyon. Pag north dito, papuntang south. Tapos, sa kanan niya S. 90 degree ang tunnel. Pag may deposit dito eh. Pag makuha mo yan, meron pa ibang deposit. Ang setup kasi nito ay naka planetary alignment. So, at naka B. Victory ba? Pag ganon, pag ganyan. So, dito sa butas nito, pag makuha mo yung load, kukunin mo yung next load, ang malapit na load ay dito sa S banda. Mula dito sa load nito hanggang do sa next load ay may agwat na 4 feet. 4 feet siya. Pag mag-drip ka na papunta doon, sa tingin ko mababangga mo na yung bomba. So kung ikunin mo yung load dito, medyo makuha naman, hindi siya mapanganib. Kaya lang, pag bomba kasi, kahit sino yan andun, kakabahan ka talaga. Pero pag mag-drip ka na pag ganoon, kukunin mo yung isang load, magta-tunnel ka na, doon mo na mabangga yun. Dahil mula sa load, 1 feet ang distansya ng bomba. Tapos, 3 meters, 3 feet naman mula doon sa isang load, ang agwat ng bomba. So, kung mapapansin nyo, mga bato na. Palatandaan yan portal na bato na yan, hanggang doon yan. Pag trip mo yun doon, may mga marker na yan dyan. Halos lahat nagtuturo doon. Kaya once na makuha mo itong load, mag-drip ka na, doon mo na yun masasagupa yung bomba na kasing laki ng plato, bilog. So, try natin Ito, may bala na ito na pang-detect sa bomba. Okay. Ito ang bala niya. Bala ng caliber 45. So napulot ko lang ito, ginawa kong bala. Tapos nakakunik dito sa, kung tawagin nila ito scanning rod. So scanning rod, meron siyang wala siyang battery, pero meron siyang inductor. So meron sa inductor, parang battery na rin yun kasi kung lalagyan mo ng battery, iba yung ma-detect nya. Dapat walang battery, puro. So kung nilagyan mo ng bala na may pulbura, ang ma-detect nya bomba kahit nasa ibabaw ko ng ginto. So try natin Tapos ang tamang paghawak ng L-rod, ganito. Naka right thumb rule. Naka right hand thumb rule. Yan. Kasi kasi ito pag ganun Pag ganun ang magnetic niya Ito naman sa kaliwa, pag ganun din ang magnetic niya. So pag matapat na yung dinidetect mo, mag-X, magsalubong yan. So, ibig sabihin nandyan, may na-detect siya. May na-vibrate.
So, iharap natin doon sa, dahil nasa ilalim tayo, iharap natin sa south. Okay, go. Yan. Hintayin natin sandali. Oop. Oh. Yun. Ibig sabihin, may tinuturo siyang bomba. Ito. Yan ha. So, wala siya dito sa tapat. So, doon. Yan o. Yan yung tinuturo niya. Papuntang S. Tama yung sinabi ko. Pag nag-drip ko ng papuntang S, yak, bago ka makarating sa deposit na yon, mula dito, 4 feet ang layo, ay mababangga mo yung bomba. So, alam nyo na. Yan o. Ngayon, may bomba nga doon. So, meron pa akong isang pang-detect ng bomba. Ito yun. Sana. Ito. Bala ng 50 caliber. So, ginawa kong pendulum. Ngayon, ganyan o. Pag tamang hawak. Right hand thumb rule. Yan, nakalawit. So, ilapit natin dito. Titingnan natin saan siya kakabig. Yan. Punta doon. Kung ano itunulo ng scanning rod. Scanning rod yan kasi nasusukat din ang lalim. Laki ng load. So, kahit anong ibala mo dyan, pwede. Meron talaga siyang ginawa ko. Kita nyo, papunta doon yung itinuro ng scanning rod. Doon din ang labyog ng pendulum ko na pang bomb detect. Bala ng 50 caliber. Yan ay napulot ko rin. Oh. So, isa lang ang direksyon doon. So, wala dito sa butas nito ang bomba. Nandoon. So, mula sa load, mga 1 feet. So, mag-ingat na lang. Yan o. Kitang-kita nyo. Kitang-kita mo. Doon ang labyog niya. Yan ha. Tama yung kamay ko, hindi yan gumagalaw. So, positive, may bomba pero wala dito, nandoon. Kung mag-drip ka papunta dun sa isang load na malapit dito, 4 feet ang layo, mababangga mo yung bomba bago mo marating yung isang load. So pag ma-retrieve mo ito, makuha mo yung load dito, hindi siya matatamaan. Once mag-drip ka na, pre, hanapin mo yung ibang load. Doon na, may nakaharang na bomba. So, yan. Ito naman yon ang pendulum. I-detect natin yung load. Kaya, yan. Ayan, yan ang paghawak. Right hand thumb rule. So, titingnan natin saan ang load. Yan o, malabyog. Sabihin, bante natin. Okay, bante pa natin. Yan. O, kita nyo. Iikot na. Pakita mo dito. Taas. Hindi ko ginagalaw yung kamay ko. Saan gumagalaw yung pendulum. Yan. So, nasa ano tayo ng load. Yan o. Okay. Wala na. Okay, yun na. Thank you sa panonood. Bye.